Notion relations and roll-ups can look confusing at first, especially kapag inaral mo sila sa loob ng finished dashboard na. So in this video, gagawin natin siya from scratch. I'll show you how to connect two databases using relation, how to pull up information using roll-ups, and bakit useful siya kapag gumagawa ka ng Notion system. First, what is a relation property? It lets you link pages from one database to another. So basically, pinagkoconnect niya yung dalawang databases. Okay, so now gagawa tayo ng dalawang database. Lagyan natin ng title. This will be for project. For now, wala muna tayong i-add na property. Gawa ulit tayo ng isa pang database. Ito naman ay para sa task. Okay. So now we have two empty databases for project and for task. Right now, hindi pa sila connected. So mag-add tayo ng relation property. Click mo lang tong add property and then hanapin mo yung relation. Now, Notion will ask kung saang database mo siya i-connect. So, since gusto natin siyang i-connect dito sa project database, hanapin lang natin yung project. And then, click mo lang tong project. Tapos, pwede mo rin tong i-on para makita natin siya sa projects and sa task database. So, okay na muna yan, project and then task. Click mo lang tong add relation. So now, makikita mo dito meron na siyang relation property which is connected yung project sa task. Ganon din yung task sa project. Okay, so ngayon para mas maintindihan nyo siya, mag-add tayo ng sample. Let's say, meron tayong website redesign na project. Mag-add pa tayo ng isang sample for content creation. Okay, meron tayong dalawang sample projects. Ngayon, punta naman tayo sa task. Mag-add din tayo ng sample task. Write, homepage, copy, update, pricing page, design, banner, write YouTube script. Okay, right now meron na tayong mga sample task and sample projects. So, ang gagawin natin ngayon, we'll assign each task kung saang project siya dapat. Okay? So, for write homepage copy, that's for website redesign. For update pricing page, website redesign din siya, ganun din sa design banner. For plan Instagram post, that's for content creation. So, piliin natin yung content creation. And then, write YouTube script, that's for content creation as well. So, kung makikita nyo, naka-assign na yung bawat task sa project. Visible din siya dito sa projects database. So, makikita nyo for website redesign, meron tayong 3 task. And for content creation, meron naman tayong 2 task. And that's the purpose of relation. So, instead na nakakalat tong mga task na to, now, connected na sila kung saang project talaga sila naka-assign. Okay? So, relation is connection. Now, that connection is very important sa roll-up because roll-up needs that connection to work. So, pag-usapan naman natin yung roll-up. Ano nga ba yung roll-up? If relation connects two databases, roll-up pulls information from the connected database. So, kung yung relation is the bridge, yung roll-up is the one that goes through that bridge and gets information. For example, sa projects database, gusto nating makita kung ilang task yung connected sa isang project. Actually, kapag itong relation property na to ay sinet natin as minimal dito sa customized layout, makikita mo din siya agad kung ilang task yung nakakonect sa project na to. Pero for the sake of this tutorial, para mas madali nyo siyang maintindihan, yun muna ang gagawin nating sample ngayon. So for example, gusto nating makita kung ilang task ang connected dito sa website redesign. Add tayo ng property and then hanapin mo tong roll up. Now, Notion will ask 3 things. First is yung relation. Click mo lang tong select and then piliin mo yung task. Second is kung anong property. So since ang gusto nating mangyari dito ay bilangin niya kung ilang task yung connected sa project na to, so pipiliin lang natin yung name. And then, calculate. Click mo lang yan, punta ka sa count, and then click mo yung count all. Since gusto nga natin bilangin kung ilang task yung connected dito sa project na to. So, click mo tong count all. Now, pwede mo siyang i-show as number, bar, or ring. But usually, ginagamit tong dalawang to kapag percentage or like progress yung ipapakita mo. So, piliin lang natin yung number. As you can see, since may 3 tayong task for website redesign, makikita mo may number 3 dyan. Okay? Kita nyo meron tayo ditong 3 task for website redesign. So, meron tayong 3 and 2 tasks for content creation. So, real time, nagbabago yan. Let's say may additional task tayo. Record video. Sa record video, para yan sa content creation. So, tignan nyo tong number 2. Pag kinlik ko tong content creation, since nadagdagan siya ng isa pang task, magiging 3 yan. So, pag click mo dyan, naging 3 na siya. Okay? Automatic yan. Ngayon, palitan natin to ng total tasks.
About setting this relation property as minimal, dito naman yan sa customize layout. But, i-discuss natin yan sa next video para hindi kayo ma-overwhelm. Magpapakita pa ako ng isa pang sample sa inyo kung saan isa pang magandang gamitin yung roll-up property. Mag-add tayo dito ng property sa task, hanapin nyo yung status, and then mag-add ulit tayo ng roll-up property sa project. This time, ang gusto naman nating makita ay yung progress mo sa bawat project. So, piliin ulit natin yung task, and then, dito sa property, piliin natin yung status. Tapos, dito sa calculate, punta ka sa percent group, and click mo yung complete. Tapos, pwede natin siyang ipakita as bar or ring. Let's see, ipakita natin siya as bar. And then, palitan mo tong name, gawin mo siyang progress. Right now, ang nakikita natin is 0% kasi not started pa siya lahat. Pero, kapag meron ka ng task dyan na natapos, for example, for website redesign to ha. Pagtapos mo na yung homepage copy, syempre ang status niya is done. Makita mo, nakalagay sa progress niya is 33%. Kasi meron tayong 1, 2, 3. Tatlong task for website redesign. So, 33% na yung natapos mong task. Let's say, tapos ka na din sa update pricing page. So, nadadagdagan siya as you finished each task. Nag 100% na siya kasi lahat ng task for website redesign is nakadone na. Isa yan sa ways para makita mo yung progress mo per project. So, that's how relations and roll-ups work. One of the common mistake na nangyayari ay nag-a-add agad ng roll-up property. So, take note, kailangan nakakonect muna tong dalawang database bago ka mag-add ng roll-up property. Also, very important din na kailangan lahat ng task na nakalist dito ay nakakonect siya or naka-assign na siya kung saang project siya dapat. Para mas accurate yung lalabas na result dun sa ginawa natin roll-up like yung progress and yung total task. So, that's the beginner-friendly way to understand relation and roll-ups. Mas madali mo na ngayon maintindihan yung mga more advanced Notion templates na gumagamit ng mga properties na to.